good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So nakikita nyo, may mga nai-replant na tayong mga Venus flytrap dito. Actually, hindi ito for propagation. Ito ay to rescue or to save yung mga Venus flytrap natin na dumaan sa El Nino. So nireplant natin sila at sinamahan natin ng mga fresh sphagnum moss sa paligid para makarecover. At dahil medyo kumukulimlim na sa panahon ngayon at madalas na yung pag-ulan, hindi na natin sila pinasok dito sa shaded na area kundi sa direct sunlight na natin. So ayan, mapapansin nyo sa dami-dami ng mga trees natin dyan, ang daming namatay na mga carnivorous plant. Pero sa maganda lang, may mga iilan na mga na-save tayo na sa tingin ko enough para makapag refresh tayo or start ulit ng mga propagation. So hindi na natin patatagalin, no? Ang gamit natin na medium ay sphagnum moss and perlite, at gumagamit tayo ng trays, no, para planter nila. Bakit nga tray? So napaliwanag na natin yan last time na ang tray ay maraming butas, no? Kung anumang tray ang mga pwede nyong mabili sa lugar ninyo. No, kung masyadong maliit yung or masyadong malaki yung butas, pwede nyo lagyan ng net, no? Kahit anong net, kahit kulambo na luma pwede nyo gamitin, no? Kahit nga lumang damit pwede yun pero syempre wag nyo na namang ilabas na tulad ng ganyan dahil hindi maganda tingnan. So ang ginagawa natin ngayon ay ang ginamit ko na medium pala, although sphagnum moss and perlite yan, ginamitan natin yan ng mga recycled medium. Bakit hindi na lang tayo gumamit ng bago, samantalang ang dami nating mga medium dito, 'di ba, sa baba. So sa kadahilanan na itong lumang medium ay pwede pa rin naman gamitin kasi ito yung nasa labas, mga naulanan yan sila, so makaasa ka na mas maganda yung quality ng medium kapag marami ng beses na nadiligan or nahugasan gamit yung rainwater, no, kapag naarawan niya at nadiligan. Bukod doon, may mga good may organisms like yung mga earthworm, springtails at iba-iba pang mga insekto. Maliban na lang dun sa mga peste na hindi natin gusto na nandoon, no, para makasigurado kayo na kung recycled medium yung gagamitin nyo na medium, no, I suggest na sprinklean nyo na lang ng Starkel sa ibabaw initially, no. So iwas nyo na lang kung may mga alaga kayong mga hayop or may mga napuntang tulad nito, may bata minsan dito. So iwasan nyo na lang na ma-reach nila or ma-access nila yung lugar na yun. So kung lagay kayo dun sa lugar na hindi pwede ma-access ng mga, no, hayop, insekto na alaga nyo or, no, kasama nyo sa bahay, maaaring makasama sa kanila. At lalo na rin kayo, ingat kayo sa paggamit ng mga pesticides, no? Pero kung kayo naman ay bago lang sa nag-aalaga, no, I suggest gumamit kayo ng fresh medium na properly wash, no? At kung sinisipag pa nga kayo, mas maganda yung pinakuluan ng medium. Tapos pagka lumamig yan, banlawan nyo uli, no? Kahit nahugasan nyo na initially, banlawan nyo uli, hugasan nyo uli using low mineral water, no? Kasi mas gumaganda yung quality niyan. Tapos noon, huwag nyong itago ng basa yan, dahil pag tinago nyo ng basa yan, mag-algae rin yan at babaho rin. Kasi no, kumbaga maganda, malinis yung medium na yon. So ang suggestion ko, kung i-restore nyo yun at hindi nyo agad gagamitin, no, patuyuin nyo muna, lagay nyo sa bubungan, lagay nyo sa sako, no. Kung maulan na yan, okay lang rin, no, mas gaganda pa yung quality nyan. At kung gagamitin nyo na uli o gagamitin nyo na agad, di gamitin nyo na, no. So ayun lang. So ngayon dito tayo sa ating pwestuhan. Nung isang araw, nag-start na akong replant, kaya nga ako napapansin nyo may 4 na trays doon. So ngayon, ito na, nilagay ko na dito yung mga remaining Venus flytrap na pwede nating i-replant, no. Konti na nga lang, alam nyo kung ano yung mga natira, no. Ito yung mga seed grown, napakatibay talaga ng seed grown. Ayan, no? halos walang masyadong na sa kanila, nategi. Kaya natin yan, mas pag-focus tayo ngayon sa mga seed grown na matitibay. Ang market natin ngayon na magbalik tayo sa Venus flytrap, yung mga beginner, no,
At yung mga tao na gusto nila hindi ganun kabilis na mamatay yung mga alaga nila. Yung matitibay, in short. Matibay na mga strain or propagation. Mga seed grown. Alam nyo na yan, pag seed grown matibay. So sa mga hayop, mga aso, ganun din, di ba? May naririnig ako yan Pagka, kumbaga, hindi mga imported na, sanay sila sa mga klima na dito sa atin, sa bansa natin. Anyway, bago pala tayo mag-start, pansinin nyo tong variegated na gracilis yata to, kung tama pagkakaalala ko. Tagal na neto dito, galing to kay Sir Rainier Tolentino, yung isa sa mga pinakamagaling nag-tissue culture ng carnivorous plant. At isa sa mga, kumbaga, mas mga nauna sa atin sa pagka-carnivorous plant. Galing sa kanya to. Nung kinuha ko sa kanya to, walang picture. At tumagal sa akin kung saan ko na to pinuwesto. Ayaw mag-picture. Pero ngayon, parang magkakaroon na siya ng picture. Sana tumuloy na yan. Di ba? Kung sigurado na tayo yan, pagka ganyan kalaki yung kumbaga dulo niya. Pagka ganito, parang malabo-labo pa. Yan, nangingitim nga agad Pero yung mga ganyan, medyo malaki-laki na. Medyo, sana nga tumuloy na yan. Anyway, start na tayo mag-replant. So yan, kapag magre-replant kayo, siguraduhin nyo na nasa inyo na yung mga gagamitin nyo na possible nyo magamit. Para hindi na kayo tayo ng tayo kasi nakakatamad tumayo kapag kakapesto na at busy ka na sa pagre-replant. Ang ginagamit lang natin ay tweezer at gunting. Sa gunting, kailangan yung medyo magandang quality. Kung po pwede yung hiramin or hingin yung mga ganitong klase ng gunting, bawa sa anak nyo or sa misis nyo, hingin nyo na. Tapos itong tweezer naman, maganda yung medyo malapad yung dulo. May isa kong klase kasi nito na round yung dulo niya or narrow. So kapag kinuha nyo yung plant, tumudulas. So mas maganda yung medyo wide. Ayan, mas maganda kasi yung grip at kumbaga handling pag ganun. So at kailangan rin meron kayong access sa fresh sphagnum moss. Ayan. Meron pa doon. At ilapit nyo na yung mga dapat nyong i-replant. So medyo ibababa ko lang yung camera natin at hindi ko makita kung naka-capture yung dapat maka-capture So sandali So ayan. So umpisahan na to So ito yung mga fresh bag. Mas lagyan na natin to sa gilid. At ayan. So ngayon kuha na tayo ng ating i-replant. Unahin na natin tong si alien. May nagtatanong kung bakit naubos agad yung alien natin. Actually hindi naubos na nabili. Actually may mga bumili naman. Kaya lang naubos to nung napabayaan natin. At hoping na marami pang nag-survive. So ang tekniko, tanggal muna ako ng mga konting damo-damo dun sa pagkukuhaan ko para madali ko makita yung halaman na kukunin nyo. Kasi may matitira dyan kung hindi nyo malilinisan ng kahit papaano. May matitirang mga plantlets. At alam nyo ba, ngayong dumaan na El Nino, yung mga ibang BFT ay nagtago sa ilalim ng medium. Ang natira na lang dyan, rhizome. Yung iba naman na medyo nakasurvive, may mga ilang mga dito, may mga ilan na traps na nakalabas. Pero yung rhizome niyan ay yung talagang masisave nyo. At kung talagang napabayaan nyo tulad ko yung mga halaman nyo, maaring iba na tuluyan na tunaw, lalo na yung mga maaarte na halaman na Venus flytrap na cultivar, yung mga white ayan, medyo mahirap yung i-save pagka yung sobrang init. Ayan. So kasi hirap sila sa photosynthesis nga, masyado silang sensitive.
So eto, ayan, kita nyo, ilan lang yung mga traps. Pero may rhizome, kaya may maiano pa rin kayo dyan. So ang ginagawa ko, kuha rin ako ng another lalagyanan. Doon ko nilalagay yung mga plantlets na makukuha ko, na maisisave ko. At nilalagyan ko ng konting tubig para kung halimbawa bigla akong bumaba dahil may gagawin ako, so nakababad lang sila sa tubig at may mababalikan pa ako na hydrated na rhizome or halaman. Kasi hindi mo maiwasan minsan, halimbawa biglang bababa ka or may tatawag sa'yo, so pagbalik mo, ayun, buhay pa yung halaman. Kahit abutin pa kinabukasan, buhay pa yan. At hindi yun masama sa kanila dahil katulong pa yon para matanggal yung mga peste na kakapit sa halaman mo. Kasi yung mga peste na iba, humihinga rin, no? Pagka nakababad sa tubig, yun, nalulunod sila. So ano ba yung mga peste? No? Ito hindi to peste, ito. Ayan. So walang ko anong tawag dito. Sing pari yan eh. Ano ba? Millipedes, di ba? So ayan. Babad nyo lang sa tubig yan. Yung mga earthworm, hindi rin yan kalaban. So, nagawin nyo lang. Pero ito kapag kayo halimbawa, nagbebenta na kayo ng halaman, pag isiship nyo, no, so, iwasan nyo na sobrang dami ng ganong mga insekto. Kasi, pag wala na makain yan ng mga, halimbawa, algae, kasi kumakain ng algae yan yung mga millipedes. Pag wala na makain na algae yan, wala nang ibang choice yan kundi kainin yung halaman mo. So, ayan, ano ba yung iba? Diba, ang dami nating dati, nabili naman yung iba, paramihan, pero marami ring nategi. So, sisimutin natin yan hanggang wala na tayong makita na pwedeng ma-save, i-replant. Nag-iisip nga ako ngayon kung bibili ako ng mga plants sa labas or sa mga kakilala ko na lang dito locally pagka-replenish. Ang maganda kasi kung sakaling bibili ako sa labas, medyo magdo-dormant yan sa biyahe dahil sa layo. Kapag tinalim ko na, after ilang linggo or buwan, magpa-flower yan. Pwedeng pagkuhaan natin ng seeds, no? Kaya lang, mataas yung chance na mamatay naman yung mother plant mo. Ang maganda naman dito sa locally na mabibili ka, stable na. Makapili ka ng mga stable na mga strain ng mga alaga nila. At pwede kang mamili na kita mo agad yung mga traits, unique traits ng plants. Siyempre, mas marami na tayong kakilala na mga dihitin mong supplier or seller ng mga ganitong halaman. Kaya lang minsan gusto ko rin bumili sa labas kasi nga, ayun, mahirap kasi pag plawerin or pag bulaklakin yung mga halaman na matagal na dito sa atin. Dahil wala naman tayong winter dito, diba? Rainy season, tsaka sabi nga summer lang sabi nga ng iba wala pang summer dito sa atin. So tag-init, tsaka tag-ulan. So ito pa meron pang mainan. Etong mga to, huwag nyo agad itatapon din yung pinagkuhaan nyo kasi minsan yung mata natin hindi rin nakikita agad lahat-lahat ng mga halaman na kailangan ilipat Hayaan nyo muna sila sa isang lugar at paminsan-minsan silipin nyo, baka may mga naiwan pang mga plantlets na pwede nyo mailipat. Tingnan nyo kung sino na agad natin hinanapan, hindi ko makikita yung maliliit na yan. Simutin nyo talaga. Ayun rin yung advantage na lagi kayong nag-maintain ng inyong mga halaman. Yung maintenance ba, pagtatanggal ng damo,
pag i-replant, pag picture man lang, para kapag i-replant nyo na, alam nyo kung ilan, alam nyo kung saan nakatanim, para ayun nga, pag naglipat kayo wala kayong mamimiss ng mga halaman. So ngayon parang wala na namang natira, lagay na natin ito dito at umpisahan na nating itanim. Nasa na pala yung ID na ito? Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Huwag yung kalimutan yung ID nyo, kasi kahit na gaano career yan, kung ID lost ka tapos hindi mo na maalala kung nasaan yung mga, kung saan yung ganito at ganyan ng mga cultivar, mahirap. Buti na lang tong alien, madaling ma-identify. So kapag itatanim nyo, alisin nyo yung mga tuyo-tuyong mga traps kung meron. So huwag kayong mag-alala kung may roots yan or wala, dahil ang BFT, ang roots niya is mainly for anchorage, o yung pag-anchor niya para makadikit siya sa medium. At kung wala man itong roots, no, mayroon naman yung rhizome na pwedeng pagsimulan uli ng roots and pagsimulan uli ng mga traps niya. So ang ginagawa ko ay halimbawa ito yung napakaliit na BFT. Ganyan ko lang siya, medyo palibutan ko lang ng konti. Ayan, ganyan lang, wag yung at pinakamaganda nga nun ay ganito. Ayan, kumbaga i-align nyo siya sa fiber ng moss. Yung iba kasi pinapaikot lang, pwede rin yun, kaya lang sa base sa experience natin, mas maganda yung ina-align doon sa doon sa fiber ng moss. So ulitin ko kung paano para ma-gets nyo na ma-gets. So una, tanggalan ng mga itim-itim na parte ng halaman, like yung namatay na mga traps, nabulok na rhizome, ugat, hayaan nyo lang. Kung may nabulok na ugat, huwag nyo natanggalin. Ayan. So minsan tulad na ito, na aksidente nating nagupit yung traps ng BFT. Usually yan tinatapo na lang, di ba? Pero ako tinatanim ko pa rin. Ba't ko tinatanim? Paliwanag natin. Kita nyo yung neck ng BFT at ito yung petiole nya na kaunti. Minsan tinutubuan pa rin yan dito sa gitna ng petiole and traps, yung pinaka neck nya. Itong halos wala ng neck, pero possible na tubuan pa rin yan ng plantlets. Bakit ko nilagay sa tubig? Kasi minsan yung kamay natin nagpo-produce ng sweat, di ba? Mabasa yung kamay, nagbabasa yung kamay mo minsan, at minsan yung kamay mo, yung sweat na yon, may salt yung mo. So kailangan linisan mo ng kaunti para mas fresh yung maitanim mo ulit. Hindi ko sigurado kung mabubuhay yan, napakaliit yung chance, pero may chance na mabuhay, di ba? Kahit na maliit lang yung chance na mabuhay niyan, at least nag-try ka. So ito yung halaman. Wait lang, ito yung BFT. Yung sinasabi ko kanina na i-align mo yung halaman doon sa fiber ng moss. Ano ba yung fiber ng moss? Yung fiber ng moss, ito yung head, diba, ng moss. Ayan, kaya humahaba yung mga moss natin dahil may head. So gawin mo, ipantay mo lang, mo lang siya, i-align. Ito yung pinaka rhizome, ito yung head ng moss. Kung hindi ko ginaganto ng gusto, so medyo ilababa nyo ng kaunti, ilibutan nyo yan, pwedeng puro mga head, pwedeng wala, pero yung fiber ng moss at least align doon sa halaman. So bakit mahalaga yun? Bakit hindi na lang paikot? Para isang fiber ng moss sapat na, diba? So ayan ang kadahilanan. Wait lang, tanim ko muna itong isa. Sunod na pagtanim natin ipaliwanag yung pagkakaiba nila. Tuloy, ito yung dahilan. Pwede naman yang mabuhay kahit na hindi mo i-align yan, mabuhay pa rin yan. Pero kapag lumaki yan at nakaikot lang
ito nakaikot lang yung, halimbawa ito yung fiber ng moss, no? Hindi mo inalay ng ganyan, kundi pinaikot mo na lang na ganito para mas mabilis tanim. Pwede rin yan, pero kung pinaikot mo lang yan at itinanim mo, nangyayari minsan nasasakal, no? Minsan naman dahil medyo maluwag yung pagkakatanim mo, minsan ayun naman yung nagsisilbing para lumuag at ma-uproot yung halaman kahit nasa hangin or dilig-dilig lang ng tubig, no? So kung naka-align yan, no, ay mas maganda tubo nila, no? Pero ito, ano man yung pamamaraan nyo, paikot, patagilid, align man yan, sinabi ko sa inyo, lagi nyo i-check yung halaman nyo, kasi para sigurado kayo na dire-diretso yung tubo. Iba kasi ang pag-aalaga ng Venus flytrap kumpara sa mga Nepenthes at sa Racinia, dahil nga galing to sa ibang bansa ng mga halaman, mga carnivorous plant. Samantalang mga Nepenthes, diba, buhay na buhay yan dito sa Pilipinas. Ang reason ay, kumbaga, alagain talaga sila. At siguro meron kang automatic misting system or may stable ka na magandang system ng water tray, ayan, mabubuhay mo yan ng medyo yung less maintenance kaysa usual. Pero ang mga Venus flytrap kasi, carnivorous plant na to, madaling salita, ano talaga sila, yung mas alagain kaysa sa ibang halaman. Hindi sinasabi na napakahirap nilang alagaan, pero kailangan mo talaga ng kahit papaano, hindi lang nagustuhan mo mag-alaga, kundi gusto mong matuto, gusto mo ibigay sa kanila yung best na growing condition. Kasi kung bara-bara lang yung pag-aalaga mo, yan, tulad nung nangyari sa akin, matutuluyan talaga yan. Kahit sabihin mong alam mo naman lahat, pero hindi mo naman in-apply, wala rin. So kailangan chine-check nyo ng medyo madalas. Para saan nyo pag-check? Para malaman nyo kung na-uproot, kung nagdilig nga kayo, hindi naman na-absorb ng moss nyo. Nangyayari ba yun? Yes. Nagdilig ka ng dilig, yung pala hindi na-absorb ng moss mo yung tubig na pinandidilig mo. Lalo na nung El Nino, ganun nangyayari yun. Minsan naman sobrang bilis ng pagkatuyo. Ayan, so maganda check mo talaga. Hands-on ba? Hands-on. Kaya hindi ko rin ito na-recommend sa mga taong sobrang busy. Hindi ba na lang kung meron kong tagapag-alaga na ito na may passion rin talaga, paano sila mabubuhay ng in best condition, di ba? Pero kung yung tagapag-alaga lang na binayaran mo lang na para lang doon at wala rin namang hilig sa pag-aalaga ng halaman na ganito, hindi rin magiging sufficient yun. Kailangan talaga yung may hilig rin talaga sa carnivorous plant, tsaka may TLC sa mga halaman na to. Kaya nga ako ngayon nabaling yung attention ko, yung hilig ko sa bees. Kasi yung bees hindi mo kailangan alagaan ng tulad ng ganito na sobrang tutok na tutok. Kailangan mo lang sa bees, huwag sila malanggamin, huwag sila maulanan or mabasa yung kanilang loob ng kanilang bahay. Pwede maulanan yung labas, pero yung loob wag. Tapos kailangan mo lang sila gawa ng maayos-ayos na bahay, no? Pag mo na yun, na-meet mo na yung requirements na yun at naging stable na sila, kahit na palanggamin mo yun, hindi nalalanggamin yan, hindi kakayanin ng langgam. Kahit maulanan sila, nagagawa na sila ng
na bahay nila na maayos. No, pwede mo na silang iwanan kahit na 3 buwan o higit pa. So bakit naman ako nagbalik muna dito sa sa pag-replant na naman. Iniwanan ko muna yung mga bees ko dahil tagulan na. Pag tagulan hindi mo pwedeng galaw-galawin yung mga bees, no, kasi hirap sila mag-rebuild, no, kung ha-harvestan mo sila ng honey tag-ulan, saan pa sila kukuha ng pagkain nila dahil maulan na, hindi na sila makalabas. So kailangan pagpahingahin mo muna sila pag tag-ulan. Hayaan mo muna silang makapag-rebuild, magparami, para pag nagtag-init na ng dire-diretso na naman, ayan, pwede na silang uling i-manage, mag-harvest ng honey, mag-split, or ibig sabihin na pag-i-split kung sa halaman yan, pagpo-propagate, pagpaparami. Dali lang yung madali lang yung pag-alaga ng bees, basta alam mo yung gagawin mo. At dapat precise rin kung gaano sila ka-precise, kasi pag uwi sa bahay nila tagapag-alaga dapat precise rin mag-alaga. Lalo na pagbago pa. Kung matagal na, once na mo na ayan, nailagay mo na, kahit hayaan mo na yan sila, mas gusto pa nilang pinababayaan sila kapag stable na sila para makapag-harvest sila. So ayan, ito na lang yung ating alien ngayon. Tingnan nyo kung gaano kakonti. Ayan, yan na lang. So next ay lagyan natin ang gilid division para alam natin kung hanggang saan yung alien muhon. Ayan. So ayan yung mga alien natin. Tapos magtanim na tayo ng ano ba ito? Bagong mga ayun, orca. Buti may natira pa sa orca. Si orca dito na natin sa tabi. Maraming nabili na orca eh nung kalakasan, na may mga nabili na maramihan per tray. Pero buti na lang may natira pa. Kahit isa lang matira dyan, madaling paramihin to si orca. Pero hindi muna tayo magbibenta kasi dadalawa na lang yata ito. Magpo-propagate tayo siguro after mga 2 months, 3 months. Propagate tayo. Kasi hindi naman ganun kamilis yan paramihin yung BFT. Kailangan maging muna sila, stable. Ayan. Meron pang orca dito ng mga rhizome. Tanim natin ito. So I think ayun lang yung orca natin. Isang malaki, isang medium, at 2 rhizome. Ngayon, yan uli natin ang division. At
tanim natin sunod, itong si polish. Ay, may marami pa pala tayong polish Dracula. May nagtatanong pa naman ito nung nakaraan. Pero wala rin kasing good na maganda talaga. Tulad dati. So, saka na natin i-auto siguro after a month. So marami-rami itong polish Dracula, kaya ang gawin ko na lang ay ikat ko itong video, tapos pakita ko sa inyo kapag natapos ko na itanim lahat, kasi haba na pala ng video na itong ating ginagawa. Baka ano na kayo, kumbaga bored na ba. Pero ganun lang rin naman yung ano yan, kumbaga yung mga gagawin ko, isa-isahin ko yung mga kailangan i-replant, tapos itanim ng maayos, no? Tapos scan uli baka may matira para hindi ma-miss yung mga extra propagation natin. So ayan, kita-kita tayo mamaya. So ayan po, natapos na natin yung isang tray ng mga BFT. So Alien, Orca, Polish Dracula, and Black Star. So napansin ko na alam niyo yung ano bang tawag doon, isopods. Yan, yung mga nakita akong isopods dito, and I think masyado silang marami, at yung iba nakita ko parang nakapokus dun sa ibang rhizome. I think kailangan ko siguro mag ano dito, pesticides, kasi although good naman talagang isopods, kumakain niya ng mga pag dito, kumakain niya ng algae, no? So kaya lang ngayon sa tag-init walang masyadong algae. So para lang dito sa isang tree natin, pati dun sa mga nauna kong mga pagre-replant or propagation, lalagyan ko lang ng ano, isang apply nung pesticides natin. So tingnan ko kung may available pa dito sa stocks natin sa taas. So ayan, nakita ko meron pa palang ito dito sa lagyanan natin. Pag ako naglalagay ng mga harmful ng mga pesticides, harmful kasi meaning good siya sa halaman pero bad siya sa insect and animals. May ibon tayo dito, meron tayong bees, so hindi tayo dapat mag-expose sa mga kanila ng mga pesticides. So ilalagay natin tong mga plants na to, na apply natin ng pesticides dito lang sa loob para hindi napapasok ng ibang mga alaga natin. At make sure na maghugas kayo ng kamay kapag mag-handle kayo na ito. Tinakta ko lang kasi ito yung i-apply ko yan. Yung mga nasa gilid, ayun lang yan. So mas maganda kung mag-gloves kayo, kasi hindi so, kahit na hindi siya ganun ka tindi na pesticides kumpara dun sa ibang mga available na mas mura, kasi itong medyo mahal to pero effective siya, pero hindi siya ganun ka tapang. So hanap na lang kayo ng pwedeng paglagyan. Yan na ito. Ayan. So ito ay Starkel G. Ito yung lalagyanan niya. Ayan. So Thailand lang yung sulat niya. Thai yung sulat niya. Pero Starkel G yan. So ano nyo lang, pwede nyo ano to sa ilalim
pagka magre-reply ko, pwede nyo ring ibabaw lang. Yan, okay na yan. Tapos close lang natin to kasi mag-apply rin ako sa mga helium pora. Yan. So yung helium pora natin nandito lang sa taas nitong yan lang yung helium pora sa taas. So lagyan na rin natin to ng Star LG. So ayan, dito na lang muna, no? Sa ibang video ko na to isasama dahil 35 minutes na pala tong video natin. So yun lang, God bless and bye bye. Huwag nyo palang kalimutan diligan, ha, yung tinanim yung mga BFT kanina. Yun lang, God bless and bye bye.